Nakakita ka na ba ng inaatake? Hindi inaatake sa puso ang tinutukoy ko, kundi ang atakihin ka ng hindi mo namamalayan dahil sa sobrang bilis ng umaatake sa'yo. Makikita sa pangyayaring ito na walang kamalay-malay ang isang ibon na inaatake na pala siya, na hindi man lang niya namalayan na siya na pala ang target at hindi na niya magawang makaiwas o makareact dahil sa sobrang bilis, at bago niya malaman ay nagawa na ang balak sa kanya dahil sa angking bilis ng umatake sa kanya. Paano ka ba naman makakatakas dito kung ang aatake sa iyo ay ang tinaguriang fastest bird? Sa video na ito ay ating pag-uusapan at aalamin ang katangian ng fastest bird o ang pinakamabilis na ibon sa kalawakan, at bakit siya binigyan ng ganitong pangalan at karapat-dapat pa sa kanya ang tawaging fastest bird. Sa kagubatan, nandyan ng leon or king of the jungle. Sa dagat naman ay nandyan ang shark or pating. Sa lupa, tinaguroang fastest land animal ang cheetah, kung saan ito ay may record na bilis na 79.5 miles per hour or 128 kilometers per hour. Sa kalawakan naman ay nandyan ang agila na tinaguriang hari ng kagubatan at king of birds. Ang ating itatampok na ibon ay binigyan ng tawag na fastest bird at living missile. Oo, tama ang narinig mo, fastest bird. Dahil sa sobrang bilis nito, ay nagiging mapanganib ito sa kanyang mga prey. At sa galing nito sa diskarte at pamamaraan ng pag-atake, ay di siya dapat pagwalang bahala dahil bawat galaw nito ay pinag-iisipan at may game plan. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe, ay pakihit ang subscribe button, paki-like and follow na din. Ito ang peregrine falcon. Matatagpuan sa mga kontinente maliban sa Antarctica. Sila ay naglalakbay sa malalayong lugar at iba't ibang parte ng daigdig. Naghahunting sila sa madaling araw hanggang hapon kung saan sila makakakita ng target. Kadalasan silang nangahunting sa malalawak na lugar o mula sa matataas na lugar o himpapawid. Ang karaniwan nilang bilis kapag lumilipad ay 40 to 60 miles per hour. Pero pag sila ay nagdadive mula sa itaas pababa sa kanilang target ay umaabot ang kanilang bilis na 300 kilometers per hour or 186 miles per hour. Kaya, tinagurian itong pinakamabilis na hayop o ibon sa buong mundo. Kung titingnan mo ang buto sa kanilang nostril na tinatawag na tubercle, ay nagagawa nitong pabagalin ang daloy ng hangin. Kaya nakakahinga pa din ito ng maayos kahit mabilis ang kanilang paglipad. Ang matutulis at malakas na kuko ng peregrine falcon ay nakakatulong sa paghuli ng kanilang mga target kahit ito ay nasa himpapawid. Hindi rin ito nagpapasindak dahil nakikipagsabayan din ito sa mga agila at vulture na mas malaki kaysa peregrine falcon. Ginagamit ng peregrine falcon ang kanilang tuka na may notch o tinatawag din na toenail tooth o killing tooth na bumabaon sa leeg ng kanilang target o biktima. Dalawa ang kanilang pamamaraan o diskarte sa pagkuha ng pagkain o biktima. Ang unang pamamaraan ay tinatawag na flat out chase na kung saan hinahabol niya ang kanilang biktima katulad ng makikita natin ngayon. Kapag nakatakas ang kanilang target o biktima sa flat out chase na pamamaraan, ay gagamitan na niya ang kanyang pangalawang pamamaraan ng paghuli ng biktima
o kanyang target na tinatawag na rapid stoop or pagdive mula sa taas pababa sa kanyang target na napakabilis. Karamihan sa mga ibon ay may tinatawag na kill o ang ginagamit nila sa paglipad. Ang peregrine falcon ay mayroon din nitong malakas na kill kung saan nakakatulong sa kanilang paglipad ng mabilis. Dagdag pa dito ang matulis at mahabang pakpak na lalong nagpapabilis sa kanyang paglipad. Ang rapid stoop ay magsisimula sa mataas na lugar pababa sa target. Magsisimula sa mabagal na paglipad hanggang unti-unti itong bubulusok pababa sa bilis na 186 miles per hour habang nakatupi ang buntot at pakpak. Sa ganitong paraan ay dalian niyang madadagit at mahuhuli sa pamamagitan ng kanyang matulis na kuko at tuka. Dahil sa galing nito sa pagdagit ng target, ay takot sa kanya ang mga ibang ibon. Kaya naman ang peregrine falcon ay ginagamit din sa pagtaboy sa mga ibon sa mga airport or paliparan. Kagabal sa paglipad at paglanding ng mga eroplano, ang peregrine falcon ay naturuan sa ganitong pamamaraan. Kakaiba din ang kanilang pangangalaga sa kanilang mga anak o inakay. Gumagawa sila ng mga pugad sa matataas na lugar para maprotektahan ang kanilang mga itlog at inakay. Maingat din itong binabantayan ang kanilang mga inakay sa mga mandaragit, kagaya ng mga pelikan na mas malaki kaysa peregrine falcon. Humuhuni din ang mga peregrine para sa mga hudyat na may paparating na panganib. At lakas loob itong susugod sa sino mang may masamang balak sa kanilang inakay o itlog. Ang paghampas ng matalim at malakas na kuko nito sa mukha ng pelikan ay sapat na para maitaboy at mapabagsak at mawala ng balanse ang pelikan. Isa pang banta sa kanyang mga itlog at inakay ay mga ahas, pero sa linaw ng mga mata nito ay malayo pa lang ay nakikita niya na. Ang mata ng tao, katulad ng peregrine falcon, ay may tinatawag na central phobia, kung saan nakikita nila ng mas malinaw at detalyado kahit malayo pa ito. Bukod pa dyan, ay mayroon pang isang phobia sa mata ng peregrine falcon, kung saan nagbibigay ito ng hypervision, kung saan nagbibigay ito ng mas mabilis na pagpuproseso ng malinaw na kapaligiran kahit ito ay nasa malayo pa. Anumang layo ay walang ligtas sa malinaw na mata ng peregrine falcon. Sa mga pag-aaral, ang galaw ng peregrine falcon ay maikukumpara sa isang missile habang nasa himpapawid. Kaya ang mga posibleng susunod na gagawin ng mga aircraft ay kukuha ng inspirasyon sa mga peregrine falcon. Ikaw, ano ang palagay mo? Siya ba ang pinakamabilis na ibon? I-comment mo sa comment section. Palike kung nagustuhan ang video, pa-subscribe na rin para sa mga susunod nating mga video.